What's up mga bay? It's your boy, YouBet Rider. Now, sa araw na po na ito ay gagawa po ako ng vlog tungkol sa doble plaka o ang RA11235. Now, marami pong nagtatanong sa akin tungkol dito kaya napagpasyahan ko na gumawa ng vlog tungkol dito. I-discuss ko po dito yung mga kailangan nyong malaman at I'll make it as simple as possible para madali ninyong maintindihan. So, bago tayo magsimula, intro! Okay mga bay, welcome back. Voice over muna ulit tayo ha. Boring kasi ng mukha ko. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at sa mga bago pa po sa channel ko, please don't forget to subscribe. Ang channel ko po ay nagtatakel ng mga topics na ganito, yung mga hulihan sa LTO, kung ano nga ba yung mga dapat nating gawin para hindi maabuso. At gumagawa din tayo ng tips and tutorials regarding sa pagmumotor in general at gumagawa din tayo ng reviews. In fact, hindi ako magsisimula kung hindi kayo magsasubscribe. I'm waiting, old man. Joke lang. Ang Implementing Rules and Regulations or IRR ay effective noong May 21. Now, maraming nagsasabi na ba't ngayon pa nasa pandemic tayo? Ba't ngayon pa yan nilabas? Imbis na mag-concentrate sila or mag-focus sila sa pag-ayos ng ating mga kababayan para malutasan itong pandemic, ito pa yung inatupag nila. Ito yung usually yung mga hinaing ng mga motorista ngayon. So, ano nga ba ang purpose ng doble plaka? Ito ay para madaling ma-identify yung mga motor na sangkot sa krimen, aksidente at iba pa. Maganda naman yung purpose niya pero marami lang talaga hindi ang sangayon. Isa na po ako doon. Pero isa na po itong batas ngayon kaya dapat natin itong sundin dahil ito ay makakabuti sa karamihan. Now, I'll try to explain it as simple as possible para madali nating maintindihan itong doble plaka bill. Now, ang bill na po na ito, generally, gusto ni LTO na ma-inform sila at ma-update sa tunay na magmamayari ng motor para in case na ginamit ang motor sa krimen ay madali na nilang malocate yung nagmamayari ng motor. Now, maraming nagsasabi na hindi pa nga ninyo nabigay yung plaka ko noon, dadagdagan nyo pa. So, ang rason po dyan talaga is noon po, ang LTO ay nagkaroon sila ng temporary restraining order. So, ang ibig sabihin po niyan is hindi nila may printa yung mga plaka dahil pag gagawin nila yan ay mahahainan sila ng kaso doon sa Supreme Court. At nung time naman na na-lift na yung TRO, ay dun naman pumasok yung doble plaka bill ni Dick. Kaya hindi na pinagpatuloy ng LTO yung pag-imprinta ng mga bagong plaka dahil may bago ng dimensions yung sa doble plaka bill. So ito po yung mga importanteng sections sa doble plaka bill. Yung una is yung section 4. Ibig sabihin nito ay binibigyan lang kayo ng 5 days para mailipat sa pangalan nyo yung second hand na motor na gamit ninyo. In short, basta dinadrive nyo na ay dapat talaga na nakapangalan na sa inyo ang motor. Ang hindi pagsunod nito is maaari kayong makulong or magmumulta kayo ng 20 to 50,000 pesos lang naman. Kaya lalo dun sa mga nagplaplanong bumili ng mga second hand na motor ay make sure na kung sino yung bibilhan ninyo ay dun nakapangalan sa kanila ang motor or yung rehistro dahil kapag hindi nakapangalan sa kanila ay hahanapin nyo pa yung tao yung original na nakalagay sa rehistro. At alam naman natin na mahirap nang hagilapin yung mga taong yon. Susunod naman is yung Section 5. Sa Section 5 naman, dito nakalagay kung ano nga ba yung mga tamang dimensions sa plaka sa likod at saka yung nasa harapan, yung decal. Andito din nakalagay yung mga tamang guidelines sa pagsunod ng doble plaka. Now, baka may magtanong, may huli na ba ngayon yung doble plaka? Ang sagot po ay wala pa. Nung May 21 po, yung IRR ay yun po ang hugyat kung kailan magpro-procure ng mga plates itong LTO. So hanggat wala pa silang na-produce o nabibigay na mga bagong plaka sa mga motorista ay wala pa pong huli ang LTO. Take note na yung mga decals po at saka yung plaka ay manggagaling po talaga sa LTO at hindi po tayo magpapagawa niyan. Habang yung mga inutang na motor, ang magpro-provide naman po ng plaka ninyo is yung kasa o yung dealership kung saan ninyo nabili yung motor.
Now, ito ang positive side sa bill na ito, lalo na dun sa mga umuutang ng motor sa dealerships. Dahil, mapipilitan na ngayon yung mga dealerships na isubmit ang inyong requirements para magkaroon ng registration. Dahil ang nangyayari kasi noon, hindi ginagawa ng mga dealerships yung pagsubmit ng inyong requirements for registration dahil meron silang hinahabol na quota. Kasi common na ginagawa ng mga dealerships ngayon is pinapasa nila sa LTO yung blame. When in reality, sila naman talaga ang may kasalanan. Ang rason po dyan is inaantay nila na umabot sila sa quota at pagkatapos nun ay dun pa nila isubmit ang inyong requirements. Meron ng iba dyan na imbis na sa lugar ninyo irehistro ay inirehistro nila ito sa ibang rehiyon. Now, kagaya dito sa Cebu, meron kayong makikita na imbis na sa syudad nila irehistro yung motor ay ang ginagawa nila is inirehistro sa ibang region. Kaya lalong natatagalan ng inyong mga rehistro. Ang susunod naman is Section 7. Sa section na ito, nakalagay ay meron kayong 3 days para i-report ang pagbili nyo ng motorsiklo doon sa LTO at mailipat ang pangalan ng motorsiklo sa inyong pangalan. So, from previous owner to the new owner. Ayon po sa section is dapat ito ay maaari lamang gawin kung saan naka-address yung certificate of registration. However, nag-live po kahapon yung LTO Region 7 Victor Kaindik at sinabi niya na pwede daw po kayong gumawa ng change venue at hindi na kayo pumunta doon sa lugar kung saan naka-address yung certificate of registration. Kasi imagine ha, meron kasing ibang motor dito sa Cebu, imbes na sa Region 7 iparehistro yung motor nila, is nakarehistro doon sa Region 2. So imagine ang layo. So babiyahe pa yung kawawang owner ng motorcycle. So ang sabi ni sir, pwede daw na mag-change venue na lang. Kaya babala dun sa mga mangungutang ng motor, i-make sure ninyo na yung rehistro na inyong motor ay hindi marirehistro sa ibang rehiyon. Okay? Dahil ang mangyayari po dyan is kayo po ang mahirapan yan in the long run. Alam naman natin yung kalokohan ng mga kasa. So be aware of this. Now, babala po dun sa mga repo users or owners, okay? Now, alam naman natin na kapag repossessed yung motor is yung ownership ng motor na yan is nakapangalan pa dun sa previous owner. Now, siguraduhin ninyo na kapag kayo is nagsimula ng magbayad sa motor, isiguraduhin ninyo at i-pressure ninyo yung dealer na mailipat kaagad sa pangalan ninyo yung ownership. Dahil kapag hindi, talagang magpro-problema kayo in the long run, lalo na pag nagsimula ng mag-distribute yung mga bagong plaka. Ang hindi pagsunod sa batas na ito ay maaari kayong magmulta ng 20 to 40,000 pesos at maaari din kayong makulong. Now, kapag kayo ay gagamit ng motor na hindi nakapangalan sa inyo, subalit ikaw ay nanay, tatay, asawa, live-in partner, tito o tita, ay pwede kang gumamit ng authorization letter na may kasamang ID ninyong dalawa. So, dapat yung ID ninyo ay dapat merong parehong address. Dahil kapag hindi, ay marami po kayong tanong na sasagutin. Now, ito po ay napaka-importante kaya makinig po kayong mabuti. Okay? Ito po ay regarding sa open deed of sale. Ito ay karaniwang ginagamit dun sa mga naka-buy and sell. Ang ginagawa kasi ng mga buy and sellers is once sold na yung vehicle ay hindi na sila mamroblema doon sa registration. Ang nasa open deed of sale, ang nakapangalan po yung vehicle is hindi po nakapangalan sa buy and seller kundi yung sa taong binilhan niya ng vehicle. So kapag nasangkot kayo sa isang aksidente is yung point of contact nyo is yung previous owner ng vehicle, hindi yung buy and seller. So imagine na lang pag hindi nyo na-contact yung previous seller, so talagang malaking problema ang kakaharapin nyo dyan. So kapag kayo ay bibili ng second hand na motor o sasakyan, wag na wag po kayong pumayag na ang i-issue sa inyo ay open deed of sale. Siguraduhin na yung point of contact nyo is yung seller mismo at hindi yung registered owner. Dahil ang paggamit po ng open deed of sale is illegal. In addition, yung seller din po ay obligado na ipag-alam sa LTO na sold na yung vehicle niya for safety purposes. Dahil kapag hindi ito ginawa ng seller at nasangkot yung vehicle niya sa isang krimen, ay automatically siya po ang madidiin. Let's move on to Section 8. Now sa section na ito ay wag muna po kayong mabahala dahil hindi pa po namibigay ng LTO yung tamang doble plaka sa mga motorista.
Sa section na ito, nagsasabi na ang paglabag po sa doble plaka ay maaari kayong makulong or magmulta ng 50 to 100,000 pesos or both. Ibig sabihin, magmumulta kayo at makukulong din kayo. At ang mangyayari po sa motorsiklo ninyo ay ito po ay mag-i-impound. So, i-summarize ko lang po lahat na yung May 21 na date is hindi po yun hugyat na huli na kayo dahil hindi kayo sumunod sa doble plaka. Yun po ay yung time na nagbigay ng go signal kung kailan pwede mag-procure yung LTO sa mga tamang dimension sa doble plaka. At yung nasa harapan po ng motorsiklo natin is hindi na po plaka, okay? Kundi decals na po ito. At meron pong tamang mga measurements at mga kulay na dapat sundin per region. At wala pa pong hulihan na magaganap dito sa doble plaka bill hanggat hindi pa nagbibigay ng plaka ang LTO. Sa mga utang na motor, hindi po kayo ang magpro-provide ng decals at saka doble plaka, kundi yung kasa kung saan ninyo nakuha yung motor. Habang sa mga fully paid na motor ay mag-aantay po tayo ng abiso ng LTO kung kailan tayo pwedeng magpalit ng plaka. Most likely, makukuha na natin yung plaka sa pagre-register uli natin ng motor. In my opinion, hindi talaga kailangan itong doble plaka bill. Kung krimen ang pinag-uusapan, wala naman sigurong kriminal na gagamit ng kanilang own na motorsiklo o na rehistro, di ba? Why not use the budget for this doble plaka bill para bumili ng mga CCTV or more on police visibility? So, marami talagang paraan, hindi ito solusyon sa problema natin sa krimen. Dahil kapag ikaw ay kriminal ay talagang maghahanap ka ng butas para makalusot. So mga bay, dito ko na po i-end yung vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo man yung vlog, please like and share this video para ma-share naman natin sa kaibang kamotorista natin. At also don't forget to subscribe. At sa tingin ninyo, kung meron mga kung kulang or meron kayong gustong idagdag, mag-comment lang po kayo down below para mabasa naman natin yan lahat. Promise, binabasa ko lahat ng mga comments ninyo. At kung meron man kayong suggestions na gusto natin i-topic in the future is mag-comment din po kayo down below para basahin po natin, okay? Oh, by the way, muntik ko nang makalimutan. Shoutout muna sa mga taong ito. Dito ko na po tatapusin ang vlog. Stay safe po sa inyong lahat. I'll see you guys in the next one. Ride safe and appear!